What is integrity? At anong magagawa ng integridad sa ating mga buhay? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Sister Rina Torres. Now, yung topic po natin ay patungkol pa rin po kay Joseph. No? Pagkatapos ng istorya ni Joseph, matatapos na rin po tayo sa Book of Genesis at patungo na po tayo sa Book of Exodus, yung pangalawang second book of the Old Testament. Now, ito pong si Joseph, siya po ay, I hope napanood natin yung mga devotions nito mga nakarang araw para masusundan na talaga natin yung istorya. And yung goal po natin this year ay maunawaan po natin yung kabuuan ng Biblia. So, I hope na simulan natin yung mga devotions natin. Kung hindi naman, mahalaga lang na alam natin yung nauna, kasalukuyan at sa mga susunod pa. So, ngayon po ang tinatalakay natin ay si Joseph. So, si Joseph po ay ibinenta ng kanyang mga kapatid sa halaga ng presyo ng isang alipin. At si Joseph po ay dinala ng mga Ishmaelites sa Ehipto at doon po siya naging alipin. Now, si Joseph po ay ibinenta bilang alipin ng mga slave trader, no? Binenta siya kay Potiphar at si Lord po pinagpala si Joseph. Sa lahat ng kanyang ginagawa, may blessings ang Diyos sa kanya. At dahil po doon, ginawa siyang, pinuno ng lahat ng mga alipin ni Potiphar. Siya yung pinaka-mayordoma or I don't know, merong mayordomo or head of the servants. Now, sabi po dito sa Genesis chapter 39, verse 7, pagkatapos ng mga bagay na ito, tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ako. Yung asawa ni Potiphar na in love kay Joseph. Siguro si Joseph, according to the Bible, talagang good-looking man. Si Joseph at attractive. Now, itong asawa ni Potiphar, assuming, being the wife of Potiphar, at may lakas ng loob mang-akit, siguro maganda rin talaga yung asawa ni Potiphar. At tinititigan niya si Joseph siguro araw-araw at nai-inlove na siya. At sabi niya, Joseph, sipingan mo ako, no? Ito po ay free sex offer kay Joseph. Libreng-libre, no? Sabi po sa verse 8, subalit, siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, tingnan mo, ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa anumang bagay na nasa bahay at lahat ng kanyang pag-aari ay pinamahala sa aking kamay. Pinagkatiwalaan ako ng aking amo, ng asawa ninyo ni Potiphar. Walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay ang ipinagkait sa akin, maliban sa iyo. Sapagkat ikaw ay kanyang asawa, paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Verse 10, kahit nakikiusap siya kay Jose araw-araw, ay hindi siya pumapayag na siya'y sumiping o makisama sa kanya. Subalit isang araw nang siya'y pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain at walang sino mang tao sa bahay, no one is looking, mga kapatid. Siya'y pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot. Hinawakan si Joseph sa kanyang damit na sinasabi, sipingan mo ako, Joseph, parang awa mo na, akit na akit ako sa iyo. Subalit naiwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya'y tumakas palabas ng bahay. Now, ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Una po, gratitude builds moral strength. Ano po ba yung gratitude? Yung gratitude po, ito yung pagiging thankful, mapagpasalamat. Alam niyo po, ang isang taong mapagpasalamat, yung moral strength niya, yung morality niya, mas lalong tumitibay. Lalo na kung todo pasasalamat ka sa Diyos. Lord, thank you for the blessing. Lord, binigyan mo ko ng, let's say, trabaho. Tapos may kinikita ako. Lord, thank you very much sa inyo galing to. Dahil mapagpasalamat ka sa Diyos, nagkakaroon ka ng matibay na prinsipyo na, Lord, blessing mo to, hindi ko to gagamitin sa kasamaan. So si Joseph din, makikita niyo po yung mga sagutan niya doon sa pakikipag-usap niya doon sa asawa ni Potiphar. Sinasabi niya, pinagpala ako ng Panginoon,
pinagkatiwalaan ako ng ganitong trabaho, ganitong oportunidad. Ako yung pinakapinuno ng mga servants at walang bagay na hindi pinagkatiwala sa akin ng aking amo. Paano ko magagawa yung ganitong kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? So kinikilala ni Jose na lahat ng blessing ay galing sa Diyos. At pag nagkasala siya una sa Diyos bago kay Potiphar. So si Joseph, talagang tinitingnan niya yung lahat ng bagay na meron siya as blessings. At sinasabi niya, paano ko magagawang gumawa ng malaking kasalanan kung lahat ng ito ay pagpapala sa akin ng Diyos? Minsan po kasi maraming mga tao, yung blessing ng Diyos ay nagiging sumpa. Bakit? Kasi imbes na nakikita nila yung pagpapala ng Diyos, nakikita nila opportunity para magkasala. Halimbawa, may mga kakilala po ako na blines ng Panginoon ng finances, ng negosyo. Pero ginagamit yung kinikita nila at yung negosyo nila sa mga sugal, pagsasabong, ginagamit yung kinikita nila sa mga bagay na magpapabagsak sa kanila. Bakit? Kulang ng pagpapasalamat sa Diyos. Kasi kung pinagpapasalamat mo sa Diyos ang isang bagay, hindi mo gagamitin yan para sa kasamaan. Pangalawa po, wise people set boundaries. Yung matatalino at mga marurunong na mga tao, nagsiset sila ng boundary. Alam ni Joseph kung ano yung boundary niya. Lahat ng ito pinagkatiwala sa akin ng aking amo, maliban sa kanyang asawa. That's the boundary. Kaya po sabi sa verse 10, kahit nakikiusap siya kay Jose, araw-araw na inaakit ng asawa ni Potiphar si Jose. Araw-araw, just imagine that. Free sex every day, offer, no? Pero sabi dito, ay hindi siya pumayag. Kasi may matibay na boundary eh. Hindi yan, kumbaga, kasalanan yan sa Diyos. Labag yan sa kalooban ng Diyos. That's my boundary. I will not cross the line. Hindi siya pumayag na siya'y sumiping o makisama sa kanya. Ang problema po kasi minsan, pag may tukso, nilalaro pa natin. Apoy yan eh. No? Nilalaro pa natin. Hindi naman ako makikipag-sex sa'yo, kaya okay lang, makikisama ako sa'yo. No? Usap-usap lang, text-text lang, chat-chat, no? Kwentuhan. Pero alam mo nang natutokso ka, pero inisip mo, hindi naman ako makikipag-sex dyan eh, no? Wala naman akong gagawin. Okay lang yan, chika-chika lang, no? Flirting lang. Hindi mo alam, you're already crossing the line, the boundary. Si Joseph po, malinaw, sabi dito, hindi siya sumiping kahit makisama sa kanya, kahit makipag-usap, makipagkwentuhan, ayaw niyang i-cross yung boundary. Nagsaset siya ng boundary. Pangatlo po, integrity saves a person from ruin. Ang isang taong may integridad, nakatingin man si amo o hindi, pero ginagawa mo pa rin yung tama. Yan ang magliligtas sa'yo later on. Sabi po sa Proverbs, ang Proverbs po ay punong-puno ng karunungan. Kawikaan po ito. Sabi dito, the integrity of the upright guides them. Yung integridad ng isang taong matuwid ay siyang gumagabay sa kanya. But the unfaithful are destroyed by their duplicity. Yung isang taong hindi tapat, lalo sa Diyos, di ka tapat sa Diyos, di ka tapat sa amo mo. Pag nakatalikod na si amo, hindi na nakatingin si amo, gumagawa na ng masama. No? Yan ang wawasak sa'yo. Yan po ang sinasabi ng kawikaan na ito. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Dito po si Joseph, sabi po dito sa mga talatang pinag-aaralan natin, subalit isang araw nang siya'y pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain at walang sino mang tao sa bahay, no one is looking. At that point in time, matetest yung integrity mo. Pag wala nang nakatingin sa iyo, hindi nakatingin sa iyo yung amo mo, hindi nakatingin sa iyo yung mga kapwa mo, katrabaho mo, no? But if still you're doing the right thing, that's integrity. Pero pag wala na nakatingin sa iyo, nasa dilim ka na at gumagawa ka na ng mga labag sa kalooban ng Diyos, diyan na tayo nagiging duplicitous. Ang tawag rito ay duplicity. Nagdo-double life na tayo, dalawang klaseng buhay. Yung buhay natin, sa harapan ng mga tao, mabuti tayo, pero pag nasa dilim na, masama na, no? Double life ang tawag doon. And if we live a double life, we are destroyed by that. We are destroyed by duplicity. Pero pag may integridad tayo, we are saved by it. Now, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay?
Number 1 po mga kapatid, be grateful for God's blessing. Be grateful. Tayo po ay magpasalamat lagi. Hayaan natin yung puso natin ay mapuno ng pagpapasalamat sa Diyos araw-araw. Treat all the things as God's blessing na hindi natin pwedeng i-mismanage, hindi natin pwedeng gamitin sa kasamaan. Kahit trabaho yan, negosyo yan, pag pinagpala ni Lord yung business mo, yung kabuhayan mo, galing sa Panginoon yan, don't use it for evil. Pinagpala ka ng Panginoon ng asawa, be faithful to your wife. Kasi galing sa Diyos yan. Now, tandaan po natin mga kapatid, kapag grateful ka, lagi kang aware sa blessing ng Panginoon, nagpapasalamat ka palagi, nabibuild din yung ating moral strength. By the grace of God and by the power of the Holy Spirit, we will be able to resist temptation. Number 2 po, set biblical boundaries. Marami pong mga biblical principles na pwede nating i-apply at gawin nating bakod upang hindi tayo mahulog sa tukso. Marami pong mga biblical principles. Now, dito po sa istorya ni Joseph, nag-build siya ng boundary. Hindi ako makipagkwentuhan dyan, hindi ako makipag-chat dyan, hindi ako makipag-flirt dyan, hindi ko idadarang yung sarili ko sa tukso. That's a good biblical principle na nagiging bakod natin upang hindi tayo mahulog sa pagkakasala. Ang problema lang, kapag dinarang natin yung ating sarili, in-expose natin yung ating sarili sa tukso, minsan, tumatawid tayo ng bakod. Kasi nga pag, idinarang mo, in-expose mo yung sarili mo sa tukso, at hindi mo tinatakasan yung tukso, ang hirap, lalo ka matutukso, no? Kaya yung simula sa mga text, chat, nauuwi yan sa sexual immorality. Point number 3 natin, run away as fast as you can. Sa tukso, tinatakbuhan ko yan, tinatakasan. Sabi nga rito sa verse 12, no? At siya'y tumakas papalabas ng bahay. Ang tukso po, hindi po yan nilalaro. Apoy yan hindi yan nilalaro. Tinatakasan yan, tinatakbuhan yan. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang dinidisipulo na si Timoteo, flee the evil desires of youth and pursue righteousness. Dalawang bagay po ito. Una, flee. Takasan. Takbuhan. Talagang, ang picture po nito ay nasusunog na bahay. Sa Tagalog po kasi, sabi rito, layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan. Sa ibang translation po ay iwasan. Hindi masyadong mabigat yung term Pero sa sa Greek po niyan, ang ginamit na term po ay fugo, flee, fugo. Ang ibig sabihin po niyan ay escape, flee, run away, tumakas, nasusunog na bahay. Yung nasusunog na bahay, nandun ka sa loob, hindi mo naman iiwasan yung apoy Tatakasan mo, tatakbuhan mo. You will run for your life. Ganun po kabigat yung term. Flee. Flee from the evil desires of youth. Takasan mo yung tukso, yung desire. Yung desire po kasi habang ina-expose mo yan sa tukso, lalong naglalagablab yan hanggang sa mahulog ka na sa tukso. You have to flee. You have to run away. Run for your life kasi wawasakin ka niyan. Saan ka tatakbo? Ito po yung kasunod. Pursue righteousness. Pupunta ka roon, tatakbo ka sa kabanalan ng Diyos. Iiwasan mo yung tukso, tatakbuhan mo yung tukso, patungo sa kabanalan. So mga kapatid, isipin natin pag tayo nasa tukso, naglalagablab yung nasusunog yung bahay. What you have to do, hindi mo naman kailangan magstay doon Yung nag-i-stay doon, yun yung nakikipag-flirt pa. Pag nasusunog ang bahay, you don't flirt with fire. You run away. Lalabas ka ng bahay, tatakbo ka. And that's what we should do according to the Apostle Paul at according sa example na pinakita ni Joseph. Para po sa ating discussion, why does being grateful build moral strength? Now, para po sa ating dive deeper, very important question. What is the role of the Holy Spirit? Ano yung role ng Santong Espiritu before, during, and after the temptation? Tayo po'y manalangin. Father God, you know how weak I can be. Sometimes I want to choose what is easy instead of what is right. You see my thoughts and my heart.
even when no one else does. Please help me love you more than sin. Give me strength to run away from what is wrong and courage to obey you. Even when obedience brings pain, help me trust that you are near. I want to honor you with my life, not just with my words. Thank you for never leaving me. In Jesus' name, amen and amen.